Hello mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan niyo ako at magluluto naman ako ngayon ng bibingka sa kawali. Meron nga ako ditong 2 pakete ng pancake mix. So bale, tig 250 grams ang isang pakete. Bale, 500 grams lahat-lahat. Tapos, naglagay ako ng 1/2 cup ng glutinous rice and 1/2 cup ng sugar. Sa asukal, pwede naman na white sugar ang gamitin nyo. Kasi kami brown sugar lang ang available dito sa aming kusina, kaya yan ang ginamit ko. Tapos, naglagay din ako ng 1 tablespoon ng baking powder at 2 cup ng gata ng nyog. Tapos, naglagay din ako ng 2 itlog at saka 1/3 ng butter or margarine. Yung margarine, mas mainam pala pag tinutunaw siya. Kaya sa susunod na gagawa ko, imimelt ko na siya. And then, naglagay din ako ng 1 garapon ng makapuno. Pero mas maganda to pag yung fresh na may mabibili kayo, yung kayo na yung mismong magkakayod doon sa makapuno or doon sa inyo, mas maganda. Dito kasi walang ganun. Kaya yung nasa garapon lang ang available, kaya yun lang ang binili ko. Tapos, sinalo-halo ko lang. Medyo malagkit pa nga yung mixture, kaya nagdagdag pa ako ng 1 lata ng gata. Pagkalagay nga ng gata ay hinalo-halo ko lang maigi para mag-well combine na ang lahat para makuha natin yung tamang consistency ng ating mixture. Yung hindi naman gaano malapot at hindi naman yun ganun kalabsaw. Dapat ganito lang. And then, sinet aside ko muna kasi i-prepare ko naman itong dahon ng saging na gagamitin natin sa ating pambalot. Una ay pinunasan ko muna para matanggal yung mga dumi. Then, sunod ko siyang isinalang doon sa may kawali para maging malambot siya para pag iikutin natin mamaya or ilalagay natin na pambalot at hindi siya matigas at mapupunit agad. Nang matapos ko na ngang maipainit yung dahon ng saging doon sa may kalan, ay tinanggal ko lang yung pinakagitna niya at hinimay-himay ng maliliit yung mga dahon ng saging. Tapos dito na sa may kawali, kailangan ayusin muna natin yung mga dahon ng saging. Kailangan ay matakpan yung buong kawali para hindi dumikit yung mixture. Yung kawali nga pala, bago ko inilagay yung dahon ng saging, ay pinahiran ko ng konting mantika. Nang matapos ko nang ayusin yung mga dahon ng saging ay naglagay na ako ng ating bibingka mixture. 2 cup nga yung nilagay ko dyan. Tapos sunod akong naglagay at tag-spread even ng mga hinati-hati ko sa maliliit na cheese. Pagkalagay ko nga ng mga hiniwa-hiwa ko na cheese ay tinakpan ko lang. Inantay ko lang na maluto hanggang sa mawala yung mga bubbles sa ibabaw. Kagaya nga ng karaniwan ay nakalimutan ko na namang i-play ang aking camera doon sa part na yon. Lalong mas masarap sana to pag meron siyang toppings din na itlog maalat. Kaya lang nung tingin ako dito sa may supermarket na katabi namin ay walang available na itlog na maalat. Doon lang sa mga Filipino supermarket yung nakakabili at medyo nga malayo sa amin. Kailangan pang mamasahe. Kaya okay na kahit walang itlog na maalat. Nung naluto na nga ay binaliktad ko lang. At nung luto na nga yung ibabaw ng ating bibingka ay hinango ko lang. Ginamit ko lang yung plato sa pag-flip para diretso na. Tapos nag-spread ako ng margarine or kaya ng butter. Habang mainit-init pa para mag-melt yung butter or yung margarine. Tapos, for the final touch ay nag-garnish ako or naglagay ako sa ibabaw ng giniling na nyog or pwede din naman yung desiccated coconut. Luto na ang ating bibingka sa kawali. Kain na tayo!